Kumusta kayo? Ako nga pala si Popeye. Samahan niyo akong pag-aralan ng ating bagong aralin. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mungkahing solusyon sa suliraning nabasa o napanood. Para sa Filipino 3, Quarter 4, Week 7, ang ating aralin ay ang pagbibigay ng mungkahing solusyon sa suliraning nabasa o napanood. Ang most essential learning competency, nagbibigay ng mungkahing solusyon sa suliraning nabasa sa isang teksto o napanood. Ang suliranin ay anumang bagay na kailangang lutasin o bigyan ng solusyon. Ito rin ay tinatawag na problema o pagsubok. Samantala, ang solusyon naman ay lunas o sagot sa suliranin o problema. Narito ang ilang mga paraan sa pagbibigay ng solusyon sa suliraning natukoy o naobserbahan. Una, alamin ang ugat ng suliranin. Pangalawa, isipin ang maaaring maging solusyon. Pangatlo, isipin ang mga taong makatutulong sa paglutas ng suliranin. At pang-apat, isipin ang maaaring kalabasan o kahihinatnan ng suliranin. Halimbawa, ang suliranin, matinding pagbaha ang naranasan ng mga naninirahan sa San Mateo at iba pang lugar sa Rizal sa nagdaang bagyong Ulysses. At ang maaaring maging solusyon ay magtanim ng mga puno sa kagubatan dahil napipigilan nito ang pagbaha, iwasan ang pagputol nito. Ngayon, dadako na tayo sa unang pagsasanay. Ibigay ang maaaring solusyon sa sumusunod na suliranin. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Hindi nagsusuot ng face mask ang ilan sa mga kapitbahay ninyo tuwing lalabas ng bahay. Ano kaya ang magiging solusyon? Pwedeng pagsabihan ang mga kapitbahay. Ngunit kung ganoon pa rin ang ginagawa, maaaring ipaalam sa mga taga-barangay upang mabigyan ng aksyon. Pangalawang bilang. Marami sa mga kababayan mo sa Rizal na nasalanta ng bagyo ang nangangailangan ng tulong. Ano kayang pwedeng solusyon? Maaaring tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief. Pangatlong bilang. Ipinapapasa ng iyong guro ang module sa Filipino sa darating na Biyernes, ngunit hindi ka patapos dahil ikaw ay marami pang hindi nasasagutan. Ano kayang pwedeng solusyon? Maaaring makiusap sa guro ng karagdagan pang panahon upang tapusin ang module. Pang-apat na bilang. Nakita mo na maraming hugasing pinggan sa kusina, ngunit ang iyong nanay ay marami pang ginagawa. Anong pwedeng solusyon? Huhugasan ko ng kusa ang mga pinggan. Panglimang bilang. Napanood mo sa balita na bawal lumabas ng bahay ang mga batang kagaya mo, ngunit may gusto kang bilhing pagkain sa tindahan. Anong pwedeng maging solusyon? Maaaring pakiusapan si nanay o si tatay o kahit sino nakakatanda sa bahay na bumili sa tindahan. Para naman sa pangalawang pagsasanay, basahin ang susunod na kwento. Alamin kung paano ka makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong bayan. Babasahin ko ito at makinig ng mabuti. Tulay na Kahoy, Batang Pinoy Ako, pahina 158 hanggang 159. Dahil sa malakas na ulan, natanggal ang malaking kahoy na nagsisilbing tulay sa ilog malapit sa bahay ni Pipoy Pagong. Hindi tuloy makapasok sa paaralan ng mga bata. Hindi makapasok sa kani-kanilang trabaho ang kanyang mga kababaryo.
Madilim-dilim pa, inumpisahan na ni Pipoy hilain ang isang malaking kahoy na kanyang nakita. Inabot na siya ng pagsikat ng araw at sa pagdating ni Kiko Kuneho. Ano kaya ang gagawin ni Pipoy? Naupo siya sa tabi ng ilog at nakangising pinanood si Pipoy. Makalipas ang ilang oras, natapos din si Pipoy sa pagkakatang ng mga bato sa isang dulo ng kahoy. Palangoy na si Pipoy sa kabilang dulo nang maisipan ni Kiko na magbiro. Parehong abala sa magkabilang dulo sina Pipoy at Kiko. Pagbalik ni Pipoy, napakamot ng ulo at takang-taka kung bakit nawala ang mga bato na kanyang inilagay. Kaya pinagtsatsagaan niya na gawin muli ito. Habang abala si Pipoy sa kabilang dulo, si Kiko naman ay abala rin sa kabilang dulo ng tulay. Sa pagtulak niya ng isang malaking bato, kasama siyang nahulog sa malamig na tubig ng ilog. Tulong! Tulong! Hindi pala siya marunong lumangoy. Nakita ni Pipoy ang sinapit ni Kiko. Hindi nagdalawang isip, agad siyang lumangoy palapit kay Kiko. Pagmulat ng mata ni Kiko, nakaupo si Pipoy sa kanyang tabi. Kumusta ka na? Nilagyan kita ng kumot para hindi ka lamigin. Napahiya si Kiko sa ginawa niya kay Pipoy. Agad siyang bumangon at nag-umpisang maghakot ng bato. Isa-isang nilagay ito sa kabilang dulo ng tulay na kahoy habang si Pipoy ay abala sa kabilang dulo. Madilim na nang natapos ang kanilang ginagawa. Masayang pinanood ng bagong magkaibigan ang kanilang mga kababaryo na masayang tumatawid sa bagong tulay na kahoy na kanilang ginawa. Base sa ating kwento ay sagutan natin ang pangatlong pagsasanay. Kumpletuhin ang pangungusap sa kahon upang masagot ang mga tanong sa suliranin at solusyon. Gawin ito sa sagutang papel. Una, ano ang suliranin sa kwento? Nais gumawa ni Pipoy ng tulay na kahoy. Ano ang ginawa niya upang malutas ito? Kaya hinila niya ang isang malaking kahoy na nakita at nilagyan ng malaking bato ang bawat dulo upang makagawa ng tulay. Ano ang nangyari sa kanyang naisip na solusyon? Ngunit biniro siya ni Kiko at pinagtatanggal ang mga batong nakapatong sa bawat dulo ng tulay na kahoy. Please like this video, subscribe, and get notified.